Marumi ang street food sa Isui. Kung may gusto kang kainin, sabihan mo lang si Tito Lee. Lord Lee, nahanap na po namin. Ang babae noong gabing iyon ay ang dalaga ng pamilya Leng sa Shanghai. Pumunta sa pamilya Leng. Kayong dalawang walang kwenta, umalis kayo sa bahay ko. Shishi, sasabihin ko sa'yo, 5 taon na ang nakalipas. Hindi ka na parte ng pamilya Leng. Hindi ako miyembro ng pamilya Leng, pero ang lola ko ay lola ng pamilya Leng. Sa ginagawa ninyo? Hindi ba kayo natatakot na bawiin ko ang selyo ng kumpanya? Dahil sa sakit mo, matagal nang inilipat sa akin ng mahal mong anak ang kumpanya at lahat ng ari-arian mo. Kayo. Hoy, matanda ka? Naglakas loob kang sakta ng nanay ko? Lola, anong nangyayari sa iyo? Lola, dadalhin kita sa ospital. Umalis na kayo agad. Umalis. Shishi, may isang bagay na gusto kong sabihin sa iyo. Kung hindi ko sasabihin ngayon, baka wala nang pagkakataon sa susunod. Ito ay 4 na taon na ang nakalipas. Ang bata na isinilang mo ay baka buhay pa. Binibining Leng, 5 taon na ang nakalipas. Sa Johao Hotel, nagligtas ka ng isang lalaki. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang aming Master Lee. Johao Hotel. Hindi ba iyan ang hotel kung saan nagkaroon ng gulo si Lin Moxie? 5 taon na ang nakakaraan? Kaya pala, ang lalaking nakasex ni Lin Moxie ay si Master Lee, ang pinakamayamang tao sa Hucheng. Bakit niyo iniwan ang aking anak? Kung hindi kailangan ng anak ko ng ina, hindi ko na kukunin pa ang isang irresponsableng ina. Kahit na isasama kita ngayon, dapat mong tratuhing mabuti ang aking anak. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Hindi po. Ako pala ang ina ng anak ng pinakamayaman. Hindi ba't ibig sabihin nito? Magpapakasal ako kay Master Lee sa hinaharap? Huwag po kayong mag-alala, Master Lee. Anak din namin iyan ni Roxuan, ha? Oo nga. Gustong-gusto ng anak naming si Roxuan ang mga bata. Tama? Hello? Kayo po ba ang principal? Anong atin? Binibining Lin, kumusta ang pag-iisip mo? Principal, gusto ko pong magsimulang magtrabaho kaagad. Pero may isang pakiusap lang po ako. Maaari po ba akong humingi ng paunang bayad sa sweldo? Kailangan ko po talaga. Binibining Lin, kung papayag ka, malaking tulong ito para sa akin. Huwag kang mag-alala, magpapadala ako ng pera sa iyo ngayon din. Iyong bata na ipinanganak mo, 4 na taon na ang nakakaraan. Baka hindi siya patay. Binibining Leng, tingnan mo, isa siyang malusog na lalaking sanggol. Ang anak ko... Magandang hapon, Guro. Lin Laoshi, sumama po kayo sa akin. Ang misyon mo ay kumbinsihin ang batang si Lee Sui Sui na pumasok sa kindergarten. Ang tatay niya ay si Master Lee, ang pinakamayamang tao sa Shanghai. May autism ang batang ito. Hindi siya nakikipag-usap kanino man, at kakaiba ang kanyang ugali. Mag-ingat ka. Ang binata ay nasa study room sa 2nd palapag at nag-iensayo ng pagguhit. Maaari po kayong pumasok muna, Lin Laoshi. Ihanda ko lang po at ihahatid ang inyong tsaa.
Huwag kang bastos. Gusto mong saktan kita, ha? Bakit ka nandito? Lin Moshi, paano mo ako nagawang sampalin? Karapat-dapat ka lang sampalin. Ang sampal na ito ay paghihiganti para kay Lola sa'yo, isang walang utang na loob na apo. Anong nangyayari, Ginang Leng? Bakit mo hinayaang makapasok ang basura na ito? Ginang Leng, siya po, ay isang guro na mariing inirekomenda ng Huabei Kindergarten upang turuan ang munting Ginoo sa pagguhit at pagsulat. Anong klaseng guro ang puta na ito? Palabasin mo siya. Ito po ay aprobado ni Master Lee. Ako ang nanay ni Lee Sui Sui. May karapatan akong magpasya kung sino ang guro ng bata. Guro Lin, baka gusto nyo na po munang umuwi ngayon? Kakarating ko lang at hindi pa ako pwedeng umuwi. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Gusto mong manatili at humingi ng tulong. Anong pakinabang? Lumuhod ka at mag-sorry sa akin. Bakit ako luluhod sa'yo? Dahil ako ang magiging ginang ng bahay na ito. Ako ang masusunod dito. Huwag kang umalis, Guro. Listen, ayaw mo na ba sa trabaho mo? Ling Rushuan, anong gusto mong gawin? Kung gusto mong turuan ang anak ko, magbigay ka ng 100 yuko. Tigil. Tigil. Dito nag-aaral si Sese. Anong ingay yan? Sir Lee, hindi ko alam kung anong nangyayari sa Huabei. Pero kumuha sila ng ganitong baliw bilang guro. Sa pagkakaalam ko, may sakit sa pag-iisip ang babaeng yan. At ilang taon siyang nagpagamot sa ibang bansa. Hindi siya pwedeng maging guro ni Sese. Sir Lee, hindi ako nagpagamot sa ibang bansa. Nagpalamig lang ako. Ginamit ko ang aking bakanteng oras para kumuha ng kursong child psychology. Baliw ka talaga! Tama na. Sese, kung ayaw mo sa guro na ito, papaalisin siya ni Papa? Sir Lee, kung nag-aalala po kayo, pwede kayong makinig sa 2 klase bago kayo magdesisyon. Pagkatapos, saka ninyo na desisyonan kung paalisin ninyo ako. Hindi na kailangang makinig pa, umalis ka na agad ngayon din. Sir Lee, sa tingin ko ang pamilya ninyong Lee, hindi lang si Lee Sese ang kailangang matuto, pati na rin ang mga matatanda sa bahay ninyo ay dapat magkaroon ng leksiyon. Lin Moxie, anong ibig mong sabihin? Napakaklaro ng ibig kong sabihin. Kailangan ayusin ang panuntunan sa bahay ninyong Lee. Ikaw, Lisen, dalhin mo pababa si Miss Leng. Masusunod po. huwag Sir Lee. Umpisahan mo na, Teacher Lin. Si Sui, magiging malaking lalaki ka na simula ngayon, kaya kailangan mong matutong protektahan ang sarili mo, okay? Ang babaeng ito, bakit parang pamilyar siya sa akin? Parang nakita ko na siya dati. Hindi ko inaasahan na si Sir Lee, na abala lang sa pagkita ng pera, ay nagbibigay pala ng halaga sa edukasyon ng kanyang anak. Ang tagal na, pakita mo sa akin kung ano ang pininta mo. Binayaran kita para magturo, at ngayon na ang oras para makita ang resulta. Sir Lee, hindi pa tapos ang painting na ito, kaya hindi ko pa ito maipapakita sa iyo. Gaano pa katagal bago matapos? Ikaw, salbahing bata ka. Isang araw pa lang kayong nagkaklase. May guro ka na, pero nakalimutan mo na ang tatay mo? Sir Lee, kaya ngayon, pwede na ba akong magpatuloy sa pagtuturo? Pakita mo sa akin kung ano ang pininta ninyo at mananatili ka rito. Hindi. Kapag nakaupo na ako rito, saka ko lang ito ipapakita sa iyo. Lin Moxie, anong lihim na intensyon mo sa pagpasok sa pamilya Lee? Ako nga ang gustong magtanong sa iyo. Yung anak ko ba noong 4 na taon na nakalipas ay hindi namatay? Siyempre namatay. Hindi mo ba nakita ang death certificate? Isang death certificate lang iyan. Madali lang kumuha niyan kahit saan. Wala iyang ibig sabihin.
Ang daming doktor at nurse sa ospital na makapagpapatunay. Kung ayaw mong maniwala, mag-imbestiga ka mag-isa. Sige, ako mismo ang mag-iimbestiga. Lynn Moxie, binabalaan kita. Si Lie ang aking nobyo. Si Lie? Nobyo mo nga ba talaga? Siyempre nobyo ko si Lie. 4 na taon na ang anak namin. Paano naman magiging kasinungalingan iyan? Isa pa, huwag ka ring mag-isip. Nagagamitin mo ang koneksyon ko upang bigyan ka ng espesyal na atensyon ni Lie. Sa sarili kong kakayahan ako nagtuturo. Wala itong kinalaman sa'yo. Lie, sa totoo lang ay bumalik na ako, kaya hindi na kailangan na kumuha pa ng guro para kay Suisoy. Lie, may naisip ako. Gusto kong magdaos ng children's party para sa anak namin. Kapag nagkaroon ng mga kaibigan si Suisoy, baka gusto na niyang pumasok sa kindergarten. Sige, ayusin mo. Ikaw ay ina lamang ng anak ko, hindi ikaw ang babae ko. Alamin mo ang iyong lugar at maging desente ka. Listen, bakit hindi ko nakita si Lie at ang batang Panginoon ngayon? Nasa labas si Lie at ang batang Panginoon nakatingin sa malaking pinto. Mukhang may malalim na iniisip. Sina, Soy. Soy? Gusto mo bang sumama sa guro papuntang paaralan para mag-aral? Lynn Moxie, nag-ayos na ako ng children's party. Kapag nakahanap na si Suisoy ng kaibigan, natural na pupunta siya sa paaralan para mag-aral. Leng Roxuan, hindi pa angkop ang sitwasyon ni Suisoy ngayon para makipagkaibigan. Dapat dahan-dahan tayo, hindi tayo pwedeng magmadali. Ako ang ina ng bata. Kung paano ko gustong ayusin ko. Hindi mo kailangang makialam bilang isang guro. Kung talagang para sa ikabubuti ng bata, dapat muna kayong humingi ng opinyon ni Suisoy. Bakit? May sasabihin ba si Suisoy? Mag-aaral. Guro Lin, Ginoong Lee. tuloy. Umupo. Pasensya na po. Istorbohin ko ba kayo sa inyong trabaho? Siguro Lin ay maaaring dumalaw sa akin kahit kailan. Ang dahilan ng pagpunta ko rito ngayon ay upang kausapin kayo tungkol sa pagdalo ni Suisoy sa party ng mga bata. Nag-aalala ako na baka hindi sanay si Suisoy sa maraming tao. Dati, palagi kong iniisip na ang bata ay autistic dahil kulang siya sa pagmamahal ng ina noong bata pa. Nang mahanap na ang kanyang ina, hindi lang siya hindi bumuti, pero lumala pa ito. Mabuti na lang at nandyan na kayo, guro. Nakikita ko na ang pag-asa. Kapag nagkasakit ang isang bata, kailangan ninyong maging matiyaga bilang mga magulang. Kung hindi kumbinsido siguro na dumalo si Suisoy sa party ng mga bata, baka sumama na lang din kayo sa party. Kung makakasama kayo, naniniwala akong mas tatanggapin ni Suisoy ang ibang mga bata. Pero, Pahahandaan ko si Assistant Lee ng isang evening gown para sa inyo. sa party ng mga bata, hindi siguro kailangan ng gown. Ang mga batang inimbitahan ko, tiyak na ang kanilang mga magulang ay pawang mayaman at maimpluwensya, kaya hindi tayo maaaring maging mukhang kahiya-hiya. Guro Lin, hindi ko sinasabing kahiya-hiya kayo. Guro Lin, tayo ay nagkita na noon. Ginoong Lee, ngayong may fiancé na kayo, dapat kayong maging maingat sa inyong salita at gawa, para na rin ito sa ikabubuti ng bata. Fiancé?
Leng Ruxuan, isama ko si Sui Sui sa loob. Lin Moxie, ngayong gabi, ako at ang anak ko ang bida. Ikaw, tumabi ka muna at huwag kang magulo. Lin Moxie, ang damit mo, baka pinulot mo lang sa basura, di ba? Pero tama rin, ang taong katulad mo, karapat dapat lang magsuot ng basura. Tayo na. Anong ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa mo? Hindi magulang si Jilly at si Lin Moxie. Hindi ko siya inimbita. Siya mismo ang pumunta rito ng walang kahihiyan at nag-iingay pa sa labas ng pinto. Hindi tama. Ako ang nag-imbita kay Jennings, Lin sa party. May reklamo ka? Wala po. Gina, Lin. Parang hindi mo gusto ang ganitong klaseng okasyon, tama? Ang daming bisita sa labas, bakit hindi mo muna sila asikasuhin, Ginoong Lee? Hindi ko rin gusto ang ganitong okasyon. Pero para sa anak ko, wala tayong magagawa. Ang jacket na ito, ibabalik ko sa iyo pagkatapos kong labhan sa loob ng ilang araw. Hindi ako nagmamadali. Maupo tayo. Ang sinabi ni Guro Linong huli. Tungkol sa nobya. Hindi ito lubos na nauunawaan ni Ginoong Lee, kaya gusto niyang linawin ito. Pribadong bagay iyan ni Ginoong Lee? Hindi ko alam. Sa tingin ko, Gnang, Lin, mas alam mo pa kaysa sa akin. Mag-ingat ka. Mag-ingat. Diyos ko, baliw ka na ba, Lin Moxie? Magulang ito ng estudyante mo? Anong ginagawa mo? Matagal na tayong hindi nagkita. Miss Lang, nasaktan ng anak mo ang anak ko. Ano ang dapat nating gawin dito? Sigilan mo yan! Ikaw na naman, Lin Moxie? Huwag kang makialam sa pagpapalaki ko sa aking anak. Leng Ruxuan, hindi mo pa nga naiimbestigahan ng maayos ang sitwasyon. Kahit bata pa lang ay nananakit na ng tao, dapat lang naturuan ng matino. Sino sa inyo ang nakakita na ng batok si Lee Sui Sui? Lin Moxie, wala ka nang kailangan dito. Umalis ka na. Leng Ruxuan, talaga bang anak mo si Sui Sui? Aba, syempre ako ang nanay ni Lee Sui Sui. Kung ganoon, bakit may nunal si Sui Sui sa balikat? Anong nunal? Ang batang ipinanganak ko 4 na taon na ang nakalipas. Mayroon din siyang eksaktong parehong nunal. Ang daming bata sa mundo na may nunal. Sasabihin mo ba na lahat sila ay anak mo? Kung ganoon, hahayaan mo akong makita ng malinaw. Ikaw. May nunal nga. Lin Moxie, gusto mong makita at makilala ang anak mo? Hinding-hindi. Oy, pumunta ka agad sa ospital at kunin mo si Lola. Ruxuan, may problema ba? Huwag ka nang magtanong pa. Gawin mo lang ang sinasabi ko.
Soy. Sinabi ko na nga sa iyo, Sir Lee, ang babaeng ito ay mapanganib. Guro Lin, bakit ka naggabi? Pumasok sa silid ni Suisui. Ano ang balak mong gawin? Nag-aalala ako sa kalagayan ni Suisui. Nag-aalala kay Suisui? Kung ganoon, sana pumasok ka ng maayos. Bakit kailangan mo pang magtago? Gusto ko sanang pumasok ng maayos. Pero papayag ka ba? Suisui, anong nangyayari sa iyo? Sir Lee? Nag-inject ng droga ang babaeng ito kay Suisui? Gusto niyang patayin ang anak natin. Hindi akin iyan. Tawagin ang doktor ng pamilya, dalyan mo. Suy. Senyor Lee, ang kalagayan ni Batang Ginoo ay stable na, ngunit kailangan siyang bantayan ng isang gabi. Tawagin mo ako kung may kailangan ka. Lin Moxuan, alam kong naiinggit ka sa akin. Kung may galit ka, sa akin mo ibunton. Bakit mo dinamay ang bata? Hindi ako. Hindi ako yon. Hindi ako. Gurolin, manatili ka lang sa villa ngayon. Mas mabuting ipanalangin mong walang mangyaring masama kay Suy, kung hindi kita palalampasin. Binibining Len, nawawala ang lola mo. Isang tao na maayos lang naman. Paanong nawala? Cold Rooks 1, nakikiusap ako sa iyo. Palabasin mo ako. Nawawala ang lola ko. Sa wakas nagmamakaawa ka na sa akin. Napakaalalahanin ni Gurolin kay Suy, bakit niya sasaktan si Suy? Hindi tama. Siguradong may problema rito. Senyor Lee, ang babaeng iyon ay tumakas dahil sa takot na mahuli. Tingnan mo, sinaktan pa niya ako. Ang sugat mo, kaunting oras na lang at maghihilom na. Wala akong pakialam. Senyor Lee, tulungan mo kaming mag-ina na makakuha ng hustisya. Agad na ipasara ang Hucheng at hulihin si Lin Moxuan. Lola, Anong ingay-ingay mo sa gitna ng gabi? sa gitna ng gabi, saan ninyo dinala si Lola? Si Lin Moxie ang aking ina, at mula ngayon, kami na ang bahalang mag-alaga sa kanya. Hindi na kailangan ang pakikialam mo na tagalabas. Noong una, kayo ang walang awang nagpalayas kay Lola sa bahay? Tapos bigla niyo siyang kukunin? Sino ang nakakaalam kung ano ang balak ninyo? Pesteng bata, ikaw itong kumakapit kay Lola at ayaw siyang bitawan. Ano na naman ba ang binabalak mo? Gusto kong gamutin si Lola? Iyan ang mahirap paniwalaan. Baka pagkatapos mo siyang gamutin. Gagamitin mo si Lola para kami takutin. Ginagamot ko si Lola. At ni isang sentimo ay hindi ako humingi sa inyo. Mas maganda lang ang sinasabi mo kaysa sa ginagawa mo. Maliban na lang kung aalisin mo si Lola mula sa Hucheng. Tama! At mula ngayon, huwag na kayong babalik para guluhin kami. Hindi! Nasa Hucheng ang pinakamahusay na medikal na paggamot. Kailangang dito gamutin ang sakit ni Lola. Isang salita lang, aalis ka ba o hindi? Kung hindi, umalis ka. Kundi, sa buong buhay mo, huwag mong asahan na makikita mo pa si Lola. Umalis ka na sa bahay namin. Shishi. Lola? Shishi. Lola. Shishi. Sige, aalis na ako. Lola, babalik muna tayo sa probinsya. Pagkatapos ay hahanap ako ng ospital para maipadala kita para magpagaling. Shishi. Ang init din ng noo mo. May sakit ka ba? Bata pa ako. Ayos lang po, Lola. Kasalanan ko itong matandang pasakit. Naabala tuloy kita. Lola, wag na wag mong sabihin yan. Ikaw na lang ang natitirang kamag-anak ko. Gusto ko lang na maging maayos ka. Hindi ko alam kung kumusta na si Suy.
Lie, nandito na pala kayo? Listen. Listen, nasaan ang lola ko? Huwag kang mag-alala, nasa kabilang kwarto ang lola mo, ginagamot ng family doctor. Okay na siya. Listen, kagabi, si Master Lee ba ang nag-uwi sa amin? Nang buhatin ka ni Master Lee papasok, nagulat kaming lahat. Sa lahat ng taon na iyon, wala pa akong nakitang ganyang kagarang tao si Master Lee. Kung si Sui Sui ang batang iyon, hindi kaya si Master Lee? Ang lalaking iyon 5 taon na ang nakalipas? Bakit ka tumatawa? Master Lee? Salamat sa pagliligtas sa amin. Talaga namang napakakumpleto ng iniisip mo, ha? Tumakas ka dahil sa takot sa parusa, kasama pa ang lola mo. Magsalita ka. Bakit mo sinasaktan ang anak ko? Master Lee, estudyante ko si Sui Sui. Paano ko siya sasaktan? Pumasok ka sa kwarto ni Sui Sui, tapos may nangyari na sa kanya. Hinahanap ka ni Leng Ruxuan, pero sinaktan mo lang siya at tumakas. Lahat ng ito, paano mo ipapaliwanag? Kung nakadesisyon ka ng ako ang may kasalanan, wala nang silbi ang paliwanag ko. Mabuti. Kung ganoon, aalisin ko ang family doctor para hayaan ang lola mo na mapabayaan. Huwag! Siguro dapat ibalik na lang kita sa kulungan. Master Lee, pumasok ako ng palihim sa kwarto ni Sui Sui para tingnan ang taling sa balikat niya. Bakit mo kailangang tingnan ang taling ng anak ko? Dahil Si Boss Lee gising na si Sui Sui. Humihingi ng kanyang ama. Aking Sui Sui, labis kang nagdusa. Halika, tingnan ng mama. Kung mayroon ka pa bang nararamdamang masama. ang isang birthmark ay talagang hindi sapat na batayan. Kung maaari lamang na hindi na maistorbo si Boss Lee, makagawa sana ako ng paternity test kay Sui Sui. Guro Lin, Soy. wag po kayong umalis, Guro. Hindi aalis ang guro, dito lang ako, sasamahan kita. Guro Lin, salamat sa pagtitiwala sa akin na hindi ako nakipag-away sa ibang bata. Alam ng guro. Si Sui Sui ay isang masunurin at mabuting bata. Guro Lin, gusto ko na pong pumasok sa kindergarten. Talaga? Papa, pwede ba? Hanggat wala kang problema sa kalusugan kahit kailan, pwede. Gusto ko si Guro Lin ang magturo sa akin. Siyempre, hindi pa natin tapos ang ating dakilang obra maestra. Tangna, hindi ka pa rin mamatay. Kung alam ko lang, dinagdagan ko pa sana ang dosis ng gamot para patay na itong anak sa labas. Guro She, maaari po ba akong magpalit ng upuan sa opisina? Sa tingin mo, karapat-dapat ka bang umupo kasama namin? Huwag mong isipin na hindi namin alam na itong tinatawag mong guro ay hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo. Ang mga guro sa Huabe ay hindi bababa sa master's degree ang tinapos. Kahit wala akong diploma sa kolehiyo, mayroon akong qualification certificate sa child psychology. Yang sertipiko mong walang kuwenta, sino ang nakakaalam kung saan mo binili sa palengke? Guro Osie, kailangan mong sabihin sa direktor ng paaralan na ang isang babaeng tulad niya na nakapasok sa pamamagitan ng palakasan ay hindi maaaring manatili sa aming paaralan. Kailangan siyang paalisin. Kung mananatili siya sa aming paaralan, pabababain lang niya ang kalidad ng aming pagtuturo at magpapababa sa antas ng paaralan. Lynn Moxie, kung ako sa iyo, magkakaroon ako ng kahihiyan at kusang aalis. Wala akong ginawang mali. Bakit ako magre-resign? Lynn Moxie, huwag mong tanggihan ang magandang alok at hintayin sa pilitang kunin. Guro She, anong ginagawa mo? Lynn Moxie, huwag mong tanggihan ang alok na ito. Guro Xie, ano ang ginagawa mo? Ang kakayahan ni Guro Lin, nakita na ng lahat. Bakit niyo siya pinipilit umalis? Guro yan, sobrang tumutulong ka sa kanya. Baka naman gusto mo na itong babaeng ito. May mga taong marumi ang puso, kaya lahat ay marumi sa paningin. Aalis ka ba o hindi? Ang misyon na binigay sa akin ng principal ay kumbinsihin ang batang si Lee Sui Sui na pumasok sa paaralan. Dahil nagawa ko,
May karapatan akong manatili sa kindergarten. Lin Moxie, 3 beses akong pumunta para hikayatin si Lee Suisui na pumasok. Ilang araw ka pa lang dito, sumang-ayon na siyang pumasok sa kindergarten? Paparating na si Suisui. Malalaman natin kung posible ba o hindi. Lin Moxie, sasabihin ko ito ngayon, kung hindi pumunta si Lee Suisui sa paaralan. Kusang loob kang magbitiw. O si? Paano kung pumunta siya? Kung ganoon, ako ang magbibitiw. Guroshie, huwag kang magpadalos-dalos. Sa susunod na semestre, iaangat ka na sa pagiging direktor. Huwag kang mag-alala. Si Lee Suisui ay hindi pupunta sa kindergarten. Tinatanggap ko. Kung hindi pumunta si Lee Suisui ngayon, magbibitiw ako. Guro Lin, huwag ka ring magpadalos-dalos. Nabalitaan ko ang munting binata ng pamilya Lee ay mahirap harapin. Lahat ng gurong pumunta ay umuwi ng walang resulta. Tingin ko mas mabuti kung huwag na lang. Guro Lin, tumatawag ang pamilya Lee. Ginang Lin, tumawag ang pamilya Lee. Sabi dadating daw si Lee Suisui para mag-aral. Direktor. Dadating si Lee Suisui para mag-aral sa kindergarten. Oh, si Suisui ay magiging transferee. Bigyan lang siya ng upuan. Ngayon, lahat ng guro na walang klase, sumama kayo sa akin sa gate ng paaralan. Anong nangyayari? Bakit wala pa sila? Direktor, sa tingin ko, niloloko lang tayo ni Lin Moxie. Yung tawag kanina, siguro siya lang ang nagpanggap na tao ng pamilya Lee. Tapos, pag naniwala tayo, may isa pang tawag na darating na nagsasabing hindi raw sila makakarating ngayon. Ginang Lin, bakit hindi mo na lang tawagan at tanungin kung anong nangyayari? Direktor, nangako sa akin si Suisui, kaya tiyak na darating siya. Huwag kang mag-alala. Lin Moxie, ang isang taong sinungaling na walang lisensya sa pagtuturo, ay walang karapatang manatili sa Huabei. Direktor, hindi na pwedeng manatili ang taong ito sa kindergarten kung hindi siya aalis. Kami ang aalis. Sandali, huwag kayong mag-alala. Maghintay lang muna tayo ng konti. Hindi kami maghihintay para sa isang taong hindi naman darating na antala na ang klase ng mga bata. Ang lahat ng pagkalugi ay dapat bayaran ni Lin Moxie ng mag-isa. Tama, dapat siya ang magbayad. Ginang Lin, anong gagawin natin dito? Siyempre, palayasin siya sa Huabei. Suisui, huli ka na sa oras ngayon. Ma'am, paumanhin po. Kasalanan po lahat ni Papa. Mr. Lee, salamat po at dumalaw kayo. Dito po sa aming kindergarten, doon po tayo. Gurosie, balak mo bang mag-resign ngayon? O bukas mo pa ipapasa ang resignation letter mo? Lin Moxie, huwag kang sumobra. Bilang isang guro, paano ka pa magtuturo kung pabalik-balik ka sa iyong salita? Ipapasa ko na ngayon ang resignation letter ko. Ms. Lang. Gurushi, gusto mo bang maghiganti? Miss Lang, sobrang sama ni Lin Moxie. Gurushi, kung tutulungan mo ako, hindi lang mananatili ang trabaho mo, kundi papayagan kitang magtrabaho sa pamilya Lee. Miss Lang, mag-utos lang po kayo. Ibinigay ko na po sa inyo ang buhay kong ito.
Shishi, hindi ka ba pumunta sa Pamilya Lee ngayon? Kagagaling ko lang sa kindergarten, pwede namang mamaya na lang ako pumunta. Sa tingin ko itong si Ginoong Lee. Hindi naman talaga siya kagaya ng sinasabi ng iba, na isang taong walang pakialam. Siya ay talagang mabait. Shishi, ikaw at siya ngayon. Lola, huwag kang mag-isip ng masama. Siya ay magulang ng estudyante ko, hindi pwedeng magulo ang relasyon namin. Pakiramdam ko, kayong dalawa ay bagay na bagay. Lola, mas mabuti pang ang sarili mo na lang ang alalahanin mo. Huwag mo na akong masyadong intindihin. Dito sa akin, huwag kang mag-alala. Ito ay pribadong ospital ng Pamilya Lee. Silang dalawa ay hindi na muli makukuha si Lola ng basta-basta. Dumudugo. Ayos lang. Ang mga daliri ay konektado sa puso. Tiyak na masakit iyan. Bakit parang naririnig ko ang iyak ni Sui Sui? Lola, magpahinga ka muna. Gusto kong bumalik sa Pamilya Lee para tingnan. Baka naghihintay na si Sui Sui sa akin. Kung ganoon, umalis ka na. Huwag mong hayaang maghintay ng matagal ang bata. Tigil ka. Ang nananakit ng bata, anong klaseng ina ka? Hayop? Pinalaki ko ang sarili kong anak. Anong pakialam mo rito? Magsorry ka kay Sui Sui. Hayop ka! Bitawan mo ako! Anong ginagawa ninyo? Lin Moxie, papatayin kita. Sige, subukan mo. Gina, Lin, kumalma ka. Hindi ako makakalma. Kung sino ang galaw sa anak ko, papatayin ko siya. Sui Sui, nasaktan ka ba? Sir Lee, ilang beses na akong sinasaktan ng babaeng ito. At dito pa sa mansyon ng mga Lee? Para bang hindi niya kayo iginagalang, Sir Lee? Teacher Lin, ano ba talaga ang nangyayari? Ang istilong pagtuturo ni Leng Ruxuan na may pananakit at sigaw kay Sui Sui, mas magpapalala lang sa kalagayan ni Sui Sui. Anak ko si Sui Sui. Siya ang pinagbuntis ko ng 9 na buwan. Walang sino man sa mundong ito ang mas nagmamahal at nag-aalaga sa kanya kaysa sa akin. Paanong magagawa kong saktan at sigawan si Sui Sui? Ikaw ang nagbabaliktad ng katotohanan at sinisiraan ako. Leng Ruxuan, sino ba talaga ang nagbabaliktad ng katotohanan? Teacher Shi, sabihin mo, sino ang nanakit kay Sui Sui kanina? Siya. Siya talaga bigla-bigla na lang pumasok at nanakit. Kami ni Miss Leng nagtuturo lang kami kay Sui Sui ng pagguhit, tapos bigla siyang sumugod at naghanap agad ng gulo. Sir Lee, nagsisinungaling siya. Sir Lee, may gusto pa akong sabihin sa inyo. Sa totoo lang, si Lin Moxie wala siyang teaching license, hindi pa nga siya nakakapagtapos ng kolehiyo, kaya imposible siyang makapagturo sa Huabei. Niloko niya tayong lahat. Teacher Lin, totoo ba ang sinasabi niya? Wala nga akong diploma. Pero ang pagtuturo ko sa mga bata ay batay sa pagmamahal. Hindi ito mas masama kaysa sa ibang mga guro. Pero kanina sinabi mo, sino mang magtangka na saktan ng anak ko? Ano ang ibig sabihin mo roon? Itinuturing ko si Sui Sui na parang sarili kong anak. Kaya nadulas lang ako at nakapagsalita ng hindi tama. Walang hiya ka. Gusto mo ngayong agawin ang anak ko. Baka gusto mo ring agawin si Sir Lee? Hindi totoo iyan. Ang isang tutor na may masamang asal, paano pa siya magiging huwaran sa pagtuturo? Tama, Sir Lee. Hindi na siya nararapat na magturo kay Sui Sui. Makakaapekto rin ito sa reputasyon ng pamilya Lee at sa inyo. Sir Lee, gusto ko lang si Sui Sui. Wala akong balak mangakit ng sinuman. Sino ang nakakaalam kung ano pa ang masama mong intensyon? Tama na. Teacher Lin, umalis ka muna pansamantala. Guro Lin, umalis ka muna pansamantala. Alis ako. Wala naman talaga akong karapatan. Umalis na si Guro Lin. At ayokong marinig pa ang mga chismis na sisira sa reputasyon niya. Sakaling marinig ko na mayroon pang nagdadaldal at sinisira ang kinabukasan niya, siguradong hindi ko siya palalampasin. Senyor Lee, nababagabag po ba kayo dahil kay Guro Lin? Hindi mo ba napansin na napakakaiba ng reaksyon ni Guro Lin noon? Senyor Lee, may gusto akong sabihin pero di ko alam kung tama bang sabihin. Magsalita ka na. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Senyor Lee, hindi niyo ba napansin na hindi malapit ang munting binata sa kaniyang ina pero kay Guro Lin lang siya malapit? Parang labag sa lohi ka iyon. Sigurado ka bang iisa lang ang dalaga ng pamilya Leng?
Iisa lang po. Sigurado ka bang ang babaeng nagligtas sa akin 5 taon na ang nakalipas ay ang dalaga ng pamilya Leng? Talagang sigurado po, Senyor Lee. Napakabigla ko nang kunin si Leng Ruxuan, kaya may isang mahalagang bagay akong hindi nagawa. Senyor Lee, iyon po ba ay ang DNA test? Naalala ko ang gabing iyon 5 taon na ang nakakaraan. Lasing ka rin noon. Medyo tuliro ka, sinabi mong ikaw ang labis. Ano ang ibig mong sabihin sa labis? Sir Lee, bakit bigla ninyong tinatanong ang tungkol sa 5 taon na ang nakakaraan? Nagtatanong lang. Nang ipanganak ko si Sui Sui, nagkaroon ako ng postpartum depression, kaya maraming bagay ang hindi ko na matandaan. Nang ipanganak mo si Sui Sui, bakit mo siya iniwan? Ang pamilyang Leng sa Hucheng ay kabilang sa mga respetadong tao, ikaw na nagkaanak ng walang asawa. Kung kumalat ito, labis itong nakakahiya sa amin. Ipa-abort ninyo ang bastardong yan. Ipa-abort. Matagal na ninyo akong pinalaya sa pamilyang Leng? Ang batang ito ay walang kinalaman sa inyo? Wala siyang kinalaman sa pamilyang Leng. Sir Lee, sa totoo lang, tungkol sa bagay na ito, hindi ko iyon sinasadya. Dati, nagkaanak ako ng walang asawa. Ang mga magulang ko ay nag-alala na kumalat ito, kaya gusto nila na palihim akong manganak. Ngunit pagkatapos kong manganak, nagkaroon ako ng postpartum depression. Sa tingin ng aking mga magulang, baka hindi kami magkasundo ng batang ito, kaya ipinadala nila si Sui Sui. Wala talaga kaming intensyon na iwan si Sui Sui. Hindi lang namin inaasahan na ang pamilyang iyon ay napakawalang pananagutan. Iniwan si Sui Sui. Sir Lee, ano ang gagawin ninyo? Ito ay isang regular na pagsusuri ng dugo at pisikal na eksaminasyon. Makipagtulungan ka lang ng maayos. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Gusto mong kumuha ng dugo para magpa-DNA test ako at si Lee Sui Sui. Hindi ko hahayaan na magtagumpay kayo. Guro Lin, libre ka ba? May kailangan akong ipagawa sa iyo. May klase pa siguro, Lin. Ginoong Lee, kindergarten ito? Ito'y isang paaralan. Alam ko. Kaya sana, Guro Lin, bigyan mo ako ng kaunting atensyon. Ginoong Lee, ikaw? Sino yung lalaking iyon kanina? Siya siguro yan ang kindergarten namin. Kung kasamahan mo lang siya, maliligtas niya ang sarili niyang buhay. Ginoong Lee, huwag kang magloko. Lalaki ako. At sa isang tingin, alam kong may gusto sa iyo ang batang iyon. Gusto niya pa sanang magpanggap na tagapagligtas kanina, pero hindi niya tinitingnan kung may karapatan ba siya. Ginoong Lee, bakit hindi ko napansin noon na mahilig ka palang mang-api gamit ang iyong kapangyarihan? Marami pang bagay na hindi mo alam. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Bakit mo ako biglang dinala dito para magpa-blood test? Gusto ko lang makasigurado kung ikaw ba talaga ang ina ni Sui Sui. Bakit mo naman ako pinaghihinalaan? 5 taon na ang nakalipas, inatake ako ng lason. At nang lumabas ang epekto ng lason noong gabing iyon, isang babae ang nagligtas sa akin. Pagkatapos, nagkaroon kami ng relasyon. Pero umalis siya kinabukasan. Hinahanap ko ang babaeng iyon sa loob ng 5 taon. Bakit ang kwento ni Master Lee ay kasing pareho ng nangyari sa akin 5 taon na ang nakalipas? Napakaganda? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ako mismo ang nakakita kay Sui Sui at nalaman ko lang mamaya na pinabayaan pala siya. Hindi. Hinding-hindi ko pababayaan ang aking anak. Ang kwento ni Master Lee, mukhang nakakaantig. Pero punong-puno ng pagkakamali. Dahil may fiancé na si Master Lee, hindi mo na dapat inaakit ang iba. At nagkukuwento ka pa ng ganyang kahina-hinalang kasinungalingan para dayain ng mga tao. Wala kong fiancé. Si Leng Ruxuan, siya ang ina ni Sui Sui. Dapat mong bigyan ng opisyal na posisyon ang ina ni Sui Sui. Kapag lumabas ang resulta ng test, kung sino man ang ina ni Sui Sui, ako ang mananagot. Master Lee, hindi maganda. Kinuha ni Miss Leng ang batang Ginoo. Ano?
Daladala ni Miss Leng ang batang Ginoo, umakyat sa bubong. Sabi niya ay magpapakamatay sila pareho. Anong kabaliwan na naman ito? Mama, gusto ko si Mama. Leng Rushuan, kumalma ka. Huwag kayong lalapit. Lin Moshi, ikaw ang nagtulak sa akin dito. 4 na taon na ang nakalipas, wala akong pagpipilian kundi mawalan ng anak. Ngayon ang pamilya namin sa wakas ay buo na ulit. Pero ikaw? Hindi lang gusto mong agawin ang lalaki ko, pati ang anak ko, gusto mo ring agawin. Hindi ko kailanman naisip na agawin ang anuman sa iyo. Anong saysay pa ng buhay ko? Kung gusto ninyo akong mamatay. Kapag namatay ako, kahit multo ay susundan at gagambalain ko kayo. Leng Rushuan, Huwag? Leng Rushuan, magpakita ka naman ng kaunting lakas ng loob. Maaari ba? Araw-araw kang nagpapanggap na mamamatay? Paano ka magiging ina? Apo, huwag mo na siyang galitin. Leng Rushuan, isipin mo si Sui Sui, anak mo si Sui Sui. Kung aalis ka, paano na si Sui Sui? Kung gayon, umalis ka sa pamilya Lee, umalis ka sa Hucheng, at iwanan mo kami ng tuluyan. Sige, pumapayag ako. Pumapayag ako sa lahat ng bagay. Lin Moshi, tandaan mo ang sinabi mo. Hindi ako papayag. Hindi siya ang ina ni Sui Sui. Ako ang ina ni Sui Sui. Nagawa ko na ang DNA test. Malapit nang lumabas ang resulta. Kung ikaw ang tunay na ina ni Sui Sui, pakakasalan kita. Pero kung hindi, kahit mamatay ka, hindi kita patatawarin. Lumabas na po ang resulta. Lumabas na ang resulta. Ano? Si Leng Ruxuan ba ang ina ni Sui Sui? May mali ba sa ulat na ito? Puntahan mo sila. Mas kailangan kanila. Ikaw? Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Master Lee, mali ako. Hindi ko sana ginawa iyon. Pero kung hindi ko ginawa iyon, paano mo malalaman kung gaano ako nagdurusa at nasasaktan? Kung hindi dahil kay Sui Sui, hindi kita mapapatawad. Ako ang nanay ng bata, iyang si Lin Moxie. Gusto ka lang niyang akitin at agawin ang anak ko. Walang sinumang makakaagaw kay Sui Sui. Magsinop ka. Miss Leng, huwag kang mag-alala sa paggawa ko ng trabaho. Kung wala ako na nagpapanggap at gumawa ng sakripisyong ito para malansi sila, sa tingin mo magagawa mo ito? Ayos ka lang ba? Gurolin. Saan ka pupunta? Hahatid na kita. Tinutupad ko ang aking pangako. Mag-iimpake muna ako at aalis na kami ni Lola. Nagwawala si Leng Ruxuan kaya magwawala ka rin? Saan mo dadalhin si Lola? Saan ka ba makakapunta? Ginoong Lee, sana tuparin mo rin ang iyong pangako. Sinabi mo, bibigyan mo ng titulo ang ina ni Sui Sui. Ako. Ginoong Lee, nagsisisigaw ang munting Ginoo sa silid-aralan. Natatakot kaming baka masaktan siya. Pumunta na kayo agad at tingnan siya. Munting Ginoo, mag-ingat po kayo. Baka madapa po kayo. Munting Ginoo. Munting Ginoo. Munting Ginoo. Huwag po kayong madapa. Nagulat si Sui Sui. Nagkaroon siya ng matinding reaksyon sa stress. Sui Sui. Guru Lin, huwag mo akong iwan. Sui Sui. Sui Sui. Kasama mo ang iyong mga magulang. Ako. Ayaw ko. Gusto ko si Guru Lin. Sige, hindi ako aalis.
Dito lang ako at sasamahan kita. Mag-pinky swear tayo, hindi magbabago kahit kailan. Ginoong Lee, bakit hindi pa kayo natutulog kahit hating gabi na? Gusto kitang ihatid. Huwag na po, madali lang akong makakahanap ng taxi sa labas. Kung gayon, hahayaan kong ihatid ka ni Lisen. Ginoong Lee, may gusto po ba kayong sabihin sa akin? Gurolin, ayaw kang iwan ni Sui Sui. Alam ko, Sa totoo lang, ayaw ko ring iwanan ka. Lin Moxie, balak ko sanang hayaan kang mabuhay, pero ikaw mismo ang umayaw sa madaling daan at pinili ang kapahamakan. Ginoong Lee, pwede ka na po munang umuwi. Ilang hakbang na lang ang ospital mula rito, ayos lang ako. Sige, Guro Lin, mag-ingat po kayo. Magpadala po kayo ng text kay Ginoong Lee pagdating nyo. Si, Halika! Leah, dinala ko na si Teacher Lin sa labas ng ospital. Leah? Hindi ka na tulad ng Leah na nakilala ko dati. Anong pinagkaiba? Ang dating Leah ay walang atubili at desidido. Sa Hu Cheng, sino ba ang hindi nakakakilala sa iyong kapangyarihan? Hindi mo naiintindihan. Ang pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae, walang silbi ang pagiging desidido. Kung hindi mo pa rin malimutan si Teacher Lin, Leah, bakit hindi mo na lang hulihin si Teacher Lin, ikulong mo siya sa isang lihim na lugar para hindi na siya makatakas sa iyong kapangyarihan? Ano ba sa tingin mo ako, bata ka? Parang pwede rin. Hoy, Si Lie ba ito? Si Sixi ba ay nagpalipas ng gabi sa pamilya Lee? hindi ba matagal nang nakabalik si Teacher Lin sa ospital? Hindi naman. Nakita kong gabing-gabi na, kaya tinawagan ko si Seishi, pero walang sumasagot, tapos hindi na madial. Ano? Anong ginagawa mo? Kunin mo ang kutsilyo. Ang ganda-ganda ng babaeng ito, sayang kong mamatay. Ako muna ang titikim. Tikim? Anong tikim? Dali na, tapusin mo na siya bago natin kunin ang pera. Tigil! Tigilan mo! Ginang Lin, huli na ako. Senyor Lee, natatakot ako na baka hindi ko na masabi sa iyo na, sa totoo lang, ayaw ko ring malayo sa iyo. Mahal kita. Senyor Lee, patawad po. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa inyo? Oh, Senyor Lee, ipaubaya mo sa akin ang dalawang kriminal na ito
Tiyak na ipaghihiganti ko si Ginang Lin. Dalhin sila sa loob. Kidnapping at attempted murder. Sapat na iyan para magdusa sila doon. Dalhin. Nasaktan ka ba? Pakanay ka ang pa ako. Senyor Lee, Ginang Lin, huwag ka nang magpanggap na malakas kung nasaktan ka. Kapag naulit ang pinsala, maaari kang maging lumpo. hindi naman ako gawa sa papel. Hindi ako ganoon kahina. Gabi na. Umuwi ka na at magpahinga. Hindi ako aalis ngayong gabi. Hindi ka aalis. Dito ka matutulog? Guro Lin, alam mo ba kung paano mo nakuha ang galit ng mga taong iyon? Nagtuturo ako ng matapat. Paano ko malalaman kung sino ang sinaktan ko? Kaya nga nandito ako para protektahan ka. Mukhang delikado ka rin. Guro Lin, anong sabi mo? Master Lee, mas mabuti kung umuwi ka na muna. Habang nandyan ka, hindi ako makakatulog. Ganoon ba? Pero magaling ako magpatulog. Gusto mong subukan? Bakit ka tumatawa? Guro Lin, totoo ba ang sinabi mo sa sirang bahay kanina? Totoo ba yon? Sinabi mong gusto mo ako. Guro, hindi ka ba dapat magsinungaling? Marami akong gustong tao. Gusto ko si Sui Sui. Gusto ko ang mayari na kindergarten. Gusto ko rin si... Guro Lin, sabi ni Papa na sugatan ka raw. Masakit ba? Hindi masakit. Nag-alala sa akin si Sui Sui. Hindi magaling si Papa, hindi niya naprotektahan si Guro Lin. Ikaw na bata ka. Tinuturuan mo pa ako. Kailangan kong lumaking mabilis. Para maprotektahan ko na si Guro Lin kapag malaki na ako. Sabi lang sa akin ni Lise na namimili ka ng pagkain. Paanong lalaki ang bata kung namimili ng pagkain? Soy Soy, hindi pwedeng namimili ng pagkain. Baka hindi ka tumangkad niyan. Oo. Ang ganda ng pamilya ninyong tatlo. Hindi kami. Lin Moxie, ikaw na impacta ka, inaakit mo na naman si Master Lee. Bakit ka ba nagwawala rito? Kung hindi ako pumunta, aagawin ng mga aakit na yan ang asawa't anak ko. Leng Ruxuan, nasa ospital tayo. Huwag mong babuyin ang bibig mo. Anong karapatan nung patahimikin ako? Gusto kong magingay? Gusto kong magwala? Gusto kong malaman ng buong mundo? Na inaakit mo? Ikaw na walang kwentang babae? Ang asawa ng iba? Tumahimik ka! Master Lee, sinasaktan mo ako para sa babaeng yan? Lisen, kaladkarin mo siya palabas. Masusunod po. Master Lee, niloloko ka ng babaeng yan. Masama ang pag-uugali niya. Siya ay mapanlin lang. Hindi siya karapat-dapat para sa ginagawa mo sa kanya. Huwag mong sirain ang reputasyon ni Guro Lin. Lin Moxie, matagal nang sumiping sa ibang lalaki. At may anak pa siya. Tama ang sinabi niya. 4 na taon na ang nakalipas. May pinanganak nga akong anak. Pero hindi ko siya nakita. Sino ang lalaking iyon? Hindi ko alam. Master Lee, tingnan mo siya. Ang babaeng ito ay napakawalang ingat. Hindi niya alam kung sino ang nakasiping niya. Nitong 4 na taon. Hindi mo ba siya hinanap? Ni sarili kong anak, hindi ko mahanap.
Paano ko siya mahahanap? Ganoon ba? Ibig sabihin sumuko ka na. Teacher Lin, basta tapat mong isuko siya. Hindi ko na kailangang bigyan pansin ang iyong nakaraan. Lin Moxie, kahit pa hindi bigyan pansin ni Master Lee, ngunit may ilang utang na hindi mo pwedeng takasan. Sisi, sa wakas ay, nakita na namin ang anak mo para sa iyo at pati na rin ang irresponsableng lalaking ito. Dinala na namin sila pareho para sa iyo. Huwag mong sabihin na may utang ang pamilya Leng sa iyo. Tama. Ngayon, dalhin mo na ang asawa mo at anak at mamuhay ka na ng maayos. Huwag mo na kaming gambalain ang pamilya Leng at pamilya Lee. Mama, ako si Xiaoyan, Mama. Nanay, ako si Xiaoyan, Nanay. Ikaw talaga? Nanay. Patawarin mo ako. Lahat ito ay kasalanan ko. Dahil sa akin, dahil sa akin, dahil sa akin. Hindi ko dapat sinamantala ang kahinaan mo? Hindi ko dapat nagpadala sa tukso? Noong lasing ka noon. Sa totoo lang, ang intensyon ko talaga ay ihatid ka sa bahay. Pero nang nakasandal ka sa akin, ako ay... Tama na. Huwag ka nang magsalita, ayokong makinig. Sishi, hinihiling ko na patawarin mo ako. Dahil nagsama na tayo kahit isang gabi. At dahil na rin kay Xiaoyan. Mukhang nagsasawa ka na sa buhay, tama? Ikaw ba si Boss Lee? Boss Lee, huwag kang padalos-dalos. Oo nga, Boss Lee. Ito ang gulo ni Lin Moxie. Huwag na kayong makialam sa kaguluhan. Baka magkaroon pa kayo ng kahihiyan. Tama nga. Para sa ganyang babae, hindi sulit. Pakawalan mo siya. Ang taong ito, dapat siyang ipakulong. Habang buhay. Sabi ko, pakawalan mo siya. Pero siya ay... Siya ang ama ng anak ko. Sarili ko itong problema. Hayaan mong ako ang magresolba. Huwag na kayong mag-abala, Boss Lee. Umalis ka na. Nakikiusap ako sa iyo? Umalis ka na. Iyan ba talaga ang iniisip mo? Iyan ang katotohanan. Iyan ang nakaraan na hindi ko mabubura. Kitay. Tigilan mo na ang pag-inom. Liam, alam kong malungkot ka. Pero kasama mo ako, hindi ba? Lumabas ka! Liam, ngayon nakita mo na kung anong klaseng babae talaga si Lin Moxie. Bakit mo pa kailangang magpakalungkot dahil sa ganyang babae? Mas maaga tayong magkaalaman, mas maaga tayong makaalis sa sitwasyon. Hindi ba? Tumahimik ka. Ayoko nang makipag-usap sa iyo. Liam, isa kang kilala at iginagalang na tao sa Hucheng. Sino sa buong Hucheng ang hindi nakakaalam na ang bawat salita mo ay isang kautusan? Leng Ruxuan, tigilan mo na ang pagpapaligoy-ligoy mo sa akin. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Noong nasa bubong tayo ng kindergarten, ano ang sinabi mo? Sabi mo, kung sino man ang ina ni Sui, siya ang pakakasalan mo. Ngayon ba, ang salita ba ni Liemo ay wala ng halaga? Leng Ruxuan, huwag ka nang magparinig dito. Sinasabi ko sa iyo, may hangganan ang pasensya ko. Kung ganoon, sige na, patayin mo na ako para wala nang ina si Li Sui. Umalis ka sa dinaraanan ko. Ayokong makipag-usap sa iyo, baliw. Umalis ka. Malala ba ang sitwasyon? Paano mo nasabing hindi malala? Hindi ko pa nakikita si Liemo na ganito kasakit. Liemo, hanggang dito na lang ang maitutulong ko sa iyo. Anong nangyayari sa'yo? Ginang Lin. Ako. Ginoong Lee, sabi ni Lee Sen,
Hirap na hirap ka. May sakit ka ba? Kung may sakit, kailangan mong magpatingin sa ospital. Hindi mo pwedeng tiisin. Nagmamalasakit pa rin ba si Ginang Lin sa buhay at kamatayan ko? Ikaw ang tatay ni Sui Sui. Kung may mangyari sa iyo, paano na si Sui Sui? Kung hindi ako ang tatay ni Sui Sui, at kung wala ka rin kinalaman sa nangyari 5 taon na ang nakalipas, kung Tama ang sinabi ni Leng Ruxuan. Hindi ako isang mabuting babae. Hindi ako karapat-dapat. kung karapat-dapat ka o hindi, ako ang magsasabi. Mashi, narinig ko na lumabas ka at doon ka natulog kagabi. Alam ko naman, wala namang gustong manatili sa ospital. Kaya kinausap ko ang doktor para ayusin ang discharge paper mo. At makakalabas ka na ngayong hapon. Paano ka nakapagdesisyon para sa akin nang walang paalam? Sisi, alam ko, huwag kang mag-alala. Pananagutan kita. Mamayang hapon, paglabas mo sa ospital, pakakasalan na kita. Sino ang nagsabing pakakasalan kita? Ginoong Wang, may mga bagay na kailangan kong linawin sa iyo. Pananagutan ko ang bata. Pero ikaw, hindi kita maaaring pakasalan. Lin Moxie, sasabihin ko sa iyo, kailangan mong pakasalan ako, gustuhin mo man o hindi. Halika rito. Akala mo ba hindi ko alam? Nang pumunta ako sa ospital kaninang umaga, nakita ko na ang sasakyan ni Lord Lee. Walang hiya ka, pwe. Anong klaseng tao ka? Naglakas loob ka pa akong tawaran? Bitiwan mo ako. Bahala ka. Sinasabi ko sa iyo, sa buong buhay mo, huwag mong tangkaing iwanan kami ng anak ko. Naiintindihan mo ba? Wang Haoliang, isa kang tanga. Huwag mong saktan ng bata. Sige, hindi ko sasaktan ng bata. Pero nakadepende yan. Kung susunod ka sa akin. Hoy, Ginangleng, itong si Lin Moxuan ay talagang walang pinagkatandaan, kailangan talagang paluin. Kung gayon, turuan mo ng husto ang walang pinagkatandaang iyan. Ang kahinaan niya ay ang anak niya. Gamitin mo ang bata. Tiyak na susunod siya. Ginangleng, huwag kayong mag-alala, dahil nasa kamay ko na siya, hindi na siya makakatakas. Maghanda na lang kayo ng pera, at hintayin ang magandang balita mula sa akin. Mama, hihilutin kita. Salamat. Hindi na masakit si Mama. Masama ang ugali ni Papa, Mama. Huwag mo na siyang galitin ulit. Palagi ka bang sumasama kay Papa? Wah, Mabuti ba siya sa iyo? gusto niya uminom at gusto niya manakit. Hayop. Paano niya nagawang pahirapan ng bata? Ipagpaumanhin mo. Xiaoyan, sa loob ng 4 na taon na ito, labis kang nagdusa. Mula ngayon, nandito na si Mama, hindi ko hahayaang masaktan ka pa. Xiaoyan, nasaan ang peklat mo? Bakit wala na? Yan, bakit nawala ang nunal sa balikat mo? Hindi ko rin alam. Hindi mo alam? Bago kami pumunta rito para hanapin ka, may inilagay si tatay sa balikat ko. Pero 2 araw lang daw tatagal iyon. Sinabihan ko na ang doktor, maaari na tayong lumabas anumang oras. Mag-ayos ka na ng gamit, aalis na tayo kaagad. Masama pa ang pakiramdam ko. Hindi pa ako pwedeng lumabas ng ospital. Lin Moxie, pinapayuhan kitang tigilan mo na ang pagpapalusot. Ang kamao ko, walang sinasanto. Mula ngayon, ako na ang bahala sa inyo ng anak mo. At itong cellphone, hindi mo na kailangan. Wang Haoliang,
Kung aalis man ako sa ospital o magpapakasal, kailangan ko pa rin ipaalam kay Lola. Kung hindi mo ibibigay ang cellphone ko, paano ko siya sasabihan? Huwag mo akong bulahin. Alam kong gusto mong tumawag para magsumbong. Ganito na lang. Nasa ospital din naman si Lola. Bibisitahin ko siya bago ako umalis. Kung sakaling hindi niya ako mahanap, baka magsumbong siya sa pulis. Ina-under pressure mo ako? Hindi ba't gusto mo akong pakasalan? Kailangan mo munang magpakita kay Lola, hindi ba? Lola, Sishi, nabalitaan kong nasugatan ka. Ipakita mo kay Lola kung saan ka nasaktan. Lola, ayos na ako. Xiaoyan, batiin mo si Great Lola. Great Lola. Mabuting bata. Ang dami mong pinahirapan sa paghahanap ng nanay mo. Lola. Lola, pagkaalis ko, ipaalam mo agad kay Lie para iligtas niya ako. Huwag kang mag-alala. Siguraduhin mong hindi niya mapapansin ang anumang kakaiba. Alam ko. Lola. Ikaw talagang bata ka. Ang laki-laki mo na. Umiiyak ka pa. Paano mo pa matuturuan si Xiaoyan? Lola, magpagaling ka muna sa ospital. Aalis kami ni Xiaoyan pansamantala. Ingatan mo ang sarili mo. Aalis? Saan kayo pupunta? Ang tatay ni Xiaoyan, sasama raw kami sa kanya pabalik. Lola, ganito po iyon. Bilang isang lalaki, kailangan kong panagutan ang aking responsibilidad. Kaya plano kong isama si Xiaoyan at Shixi, umuwi at magpakasal. Magpapakasal? Huli na rin, kailangan na naming umalis. Magpahinga po kayong mabuti. Kung may oras, dadalawin po namin ulit kayo. Tara na, Xiaoyan. Tara. Hello po. Nasa bahay din po ba si Lie? Sino yan? Isang matandang babae na ang apelyido ay Ye. Hinahanap si Lie. Matandang babae? Matandang walang kwenta, ikaw ba ang tumawag sa pamilya ni Lee para hanapin si Master Lee? Leng Ruxuan. Ako pa rin ang iyong lola, ang iyong kadugo. Paano ka makipag-usap sa nakatatanda sa iyo? Sa iyong puso, si Lin Moxie lang ang tunay mong apo? May pagpapahalaga ka ba sa akin? Sa puso ko, pareho kayo ni Shishi. Si Lin Moxie ay isa lamang huwad na dalaga? Bakit siya makikipantay sa akin? Ikaw na ngayon ang nag-iisang dalaga ng pamilya Leng. At malapit ka nang magpakasal sa pinakamayamang tao sa Hucheng. Ano pa ang hindi mo ikinatutuwa? Matanda ka. Ang maghangad na umangat ay naghahanap ng kamatayan. Hinding-hindi ko hahayaang apihin mo, si Shishi. Kung hindi ka susunod, araw-araw kang tuturukan ng pampakalma. Leng Ruxuan, wala kang konsensya. Ikulong niyo siya at ilock ang pinto. Walang sino man ang pahihintulutang bumisita. Anong gagawin ninyo? Ibigay mo sa akin ang anak ko. Ganoon ba, Lin Moxie? Kapag kinasal ka na sa akin, pagtatagpuin ko kayong mag-ina. Ba, gusto mong magpakasal ako sa iyo? Hindi mangyayari? Hindi ka pa rin siguro tumitigil sa pag-asa na ililigtas ka ni Master Lee. Siguradong darating si Master Lee. Lin Moxie, napaka-inosente mo talaga. Ngayon, alam na ng buong Hucheng, malapit nang magpakasal si Master Lee sa dalaga ng pamilya Leng, paano pa siya magkakaroon ng panahon para pakialaman ang isang babaeng walang hiya na tulad mo? Hindi iyon totoo. Hindi ako pababayaan ni Master Lee. Tingnan mo ng maigi. Siguradong sinabihan ni Lola si Lie, pero hindi niya ako sinagip. Ibig sabihin ba abala talaga siya sa paghahanda ng kasal, kaya nakalimutan na niya ako. Pero noong gabing iyon, malinaw. Hindi ka man lang tumitingin sa salamin para makita? Kung ano ka ba talaga, kaya ka ba magugustuhan ni Lie? Halika, bumaba ka. Bumaba. Tara. Tingnan mo ang ating gurulin. Nabalitaan kong darating na rin ang swerte sa kasal. Hindi ko inasahan, sabay tayong ikakasal. Pero ako, pakakasalan ko ang pinakamayamang tao sa Hucheng. Tungkol naman sa iyo, itong lalaki.
ay sapat na para sa iyo. Kaninong anak si Xiaoyan? Anak mo si Xiaoyan. Alam ko na ang plano mong masama. Sa kalagayan ngayon, mahalaga pa ba kung kaninong anak si Xiaoyan? Kaya pa ka rin si Wang Haoliang? Lin Moxie, bakit hindi mo pa rin maintindihan? Sa kalagayan ngayon, kung ano ang sasabihin kong tama, iyon ang tama. Kung ano ang sasabihin kong mali, iyon ang mali. Wala ka ng karapatang makipagtalo pa sa akin. Guro Lin. Ma'am Lin. Suy-suy. Ma'am Lin. Miss na miss ka ni Suy Suy. Bakit ang tagal mong hindi bumibisita sa akin? Naging abala kasi si teacher. Hindi ako nakaalis. Nagpagalit ba sa iyo si Papa? Suy-suy. Suy-suy. Huwag kang sumigaw, anak ng iba yan. Yang van na yan. Lagi na lang nakaparada dito. Ipa-imbestiga mo. Masusunod po. Panginoong Lee, siguradong hindi mo mahuhulaan kung sino ang may-ari ng van na iyon. Sino? Siya ang asawa ni Ginang Lin. Ay hindi, dapat pala ang fiancé ni Ginang Lin. Ilang araw na ang nakalipas, biglang lumabas ng ospital si Ginang Lin at naglaho. Ngayon, muling nagpakita ang lalaking ito malapit sa bahay ng mga Lee. Ano ang balak niyang gawin? Noong sinubaybayan ko siya, nakita ko ang lalaking iyon, dinala si Ginang Lin sa mall at nagsukat na sila ng wedding dress. Hindi kaya planong magpakasal na talaga nila? Panginoong Lee, gusto mo bang samahan kitang umakyat? Hindi na kailangan. Xiaoyan? Xiaoyan, sumama ka sa akin? Huwag kang mag-alala, walang nangyaring masama sa lalaking iyon, hindi siya natamaan sa vital organs. At saka, ayon sa impormasyon na ibinigay mo, nadiskubre ng pulisya ang sindikato ng child trafficking dahil sa inyong lead. Sa halip, malaking tulong ang ginawa mo. Salamat. Mahal mo pa rin ang basura na iyon? Hindi siya ang lalaki 5 taon na ang nakakaraan. At hindi niya rin anak ang bata. Kaya pala wala kayong relasyon? Kung gayon kayo, Ikaw at si Leng Roxuan, malapit na kayong ikasal. Dapat alam ni Ginoong Lee kung paano iwasan ang chismis. Masama kung makikita tayo ng ibang tao. sino ang maglalakas loob na magsimula ng chismis? Hindi ka natatakot, pero ako, oo. Nakapagdesisyon na ako. Dadalhin ko si Xiaoyan at ang lola niya. Aalis kami sa Hucheng. Pwede ba akong personal na ihatid kayo palayo sa Hucheng? Hindi ka pwedeng pumasok. Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Lola ko ang nasa loob. Sabi ni Miss Leng, nang walang pahintulot niya, walang sinuman ang pwedeng pumasok. Wala akong pakialam kung anong miss ka. Anong klaseng ugali yan? Sir Lee, pasensya na po, Sir Lee. Hindi ko alam na kayo pala. Buksan ang pinto. Opo. Dati, si Lola Leng, hindi ba't halos gumaling na? Bakit naging ganito? Natuklasan na may Alzheimer's disease ang matanda. Iyon ay ang karaniwang tawag na demensya ng matatanda. Bakit siya nagkasakit niyan? Noong huli akong dumating para magpaalam sa kanya, maayos pa siya. Huwag kang mag-alala muna. May mga sakit na may incubation period. Siguro ay nagkataon lang na ngayon ito lumabas. Pero mahirap gamutin ang sakit na ito. Manatili ka muna rito. Hahanap ako ng pinakamahusay na doktor para gamutin ang lola mo. Tutulungan kitang gumaling ang lola mo. Talaga namang napakawalang silbi ng Wang Haoliang na ito. Puro kapalpakan ang ginawa. Baka isumbong tayo ni Wang Haoliang. Paano kung malaman ni Sir Lee tayo?
Iniimbestigahan ng pulisya ang dati niyang kaso ng trafficking. Umaasa siyang maiahon ko siya. Paano niya ako magagawang isumbong? Miss Leng, ano ang susunod nating gagawin? Huwag mong kalimutan, mayroon pa akong trump card sa kamay ko. Hanggat nasa akin ang maliit na bastardo na iyon, si Sir Lee ay hindi makakaalis sa mga kamay ko. May condominium ako na malapit lang sa ospital para madali mong maalagaan si Lola. Mahal siguro ang renta, hindi ba? Pag-aari ko iyon, kaya hindi mo kailangang magbayad ng renta. Iyo iyon. Pero hindi naman akin. Babayaran ko pa rin ang renta ayon sa presyo sa merkado. Ibibigay ko sa iyo. May pera ka ba para magbayad ng renta? Kung masyadong mahal, hindi ko kayang bayaran. Pero baka pwede ang presyo ng kaibigan? Pwedeng bigyan mo ako ng diskwento? Natatakot ako na kahit may diskwento, hindi mo pa rin kayang bayaran. Kung ganoon, hindi na lang ako titira. Mrs. Lin, tumira ka muna, hindi ako nagmamadali na kunin ang renta. Hindi pa rin pwede iyon. Uupa muna ako, tapos susulatan kita ng IOU. Kapag nagkaroon na ako ng pera, ibabalik ko agad sa iyo. Bahala ka. Hello? Ano? Nakita na ba ng doktor? Lola. Alam ko na ang Shanghai ay may pinakamahusay na pangangalagang medikal. Pero ayaw kong laging umaasa kay Master Lee para sa lahat ng bagay. Kung bibigyan niya ako ng apartment, hindi ba't para na rin akong ginagawang mistress? Kahit ayaw ko kay Leng Ruxuan. Ang ngunit, hindi ko pwedeng sirain ang pamilya ni Suisui. May tao. Xiaoyan, anong nangyayari? Suisui. Teacher Lin, wag mo akong iwan. Pakiusap, wag mo akong iwan. Suisui, hindi ba't may sakit ka? Bakit ka nandito? Teacher Lin, wala akong sakit. Sadyang niloko lang ni Mama si Papa. Suisui, sabihin mo kay Teacher Lin, ano ba talaga ang nangyari? Narinig ko ang pag-uusap ni Mama at ni Teacher Shay. Sabi nila, gagamitin nila ako para paikutin si Papa pabalik. Kung ganoon, bakit ka nandito? Dinala ako ni Papa rito at alam kong lola mo ang Great Lola. Hindi ko mahanap si Teacher Lin, kaya nagtago ako rito para hintayin si Teacher Lin. Ang talino naman ni Suisui. Alam niyang siguradong darating ang guro niya. Teacher Lin, isama mo na ako. Hindi naman sa ayaw kang isama ng guro. Pero kung isasama ka ng guro, mag-aalala ang mga magulang mo. Ayaw kong bumalik. Ayaw sa akin ni Mama. Tuwing wala si Papa sa bahay, sinasaktan nila ako ni Teacher Shi. At ginagamitan pa ng karayom para tusukin ang daliri ko. Ang sakit-sakit. Mama, pakiusap, isama mo na si Kuya. Dati sinasaktan din ako ni Papa, sobrang sakit. Isama mo. Isama silang lahat. Ginoong Lee, hinanap na namin sa loob at labas ng villa, pero hindi namin nakita ang munting Ginoo. Hanapin ninyo siyang lahat ngayon din. Huwag na kayong babalik kung hindi ninyo siya makita. Opo. Ginoong Lee, nakita sa CCTV footage, umalis ang munting Ginoo mag-isa sa likod na pinto. Siya lang mag-isa? Ginoong Lee, siya mismo ang umalis. Wala akong kinalaman dyan. Hindi mo man lang mabantayan ng isang 4 na taong gulang na bata. Paano ka naging ina? Nasa kanya ang mga paa niya. Kung gusto niyang umalis, mapipigilan ko ba siya? 4 na taong gulang pa lang siya, hindi siya matanda. Ginoong Lee, bakit mo isinisisi sa akin ang lahat ng responsibilidad? Hindi mo rin ba naiisip? Nitong mga nakaraang araw, abala ka sa trabaho, o kaya hindi ka makita. Ikaw mismo ang nagpabaya sa pagdidisiplina ng bata. Ngayon na nawawala ang bata, sa akin mo lang isisisi. Leng Ruxuan, talagang pinagsisisihan ko na ibinalik pa kita. Dati si Suisui ay autistic lang. Ayaw magsalita, pero hindi bababa sa masunurin siya. Simula nang dumating ka, nagkaganyan na siya. Kung hindi mo magampanan ng maayos ang pagiging ina niya, umalis ka na.
Ginoong Lee, nagkamali ako. Ito ang unang beses ko maging ina, magbabago ako. Sisikapin kong maging mabuting ina kay Sui Sui. Ang walang kwentang batang ito, nakakainis talaga. Pagkatapos kong magpakasal kay Ginoong Lee at magkaroon ng sarili naming anak, ako mismo ang papatay sa iyo. Leng Ruxuan, talagang nawawalan na siya ng pagkatao. Nang kausapin ko siya, pinagawa niya sa nurse na turukan ako. Sabi nila, yun daw ay pampakalma. Kaya pala sinabi nila na nagkaroon ka ng demensya dahil sa pampakalmang iyon. Sa totoo lang, kalahati ng oras ay tuliro ako at hindi ko talaga alam ang nangyayari. Ako ang may kasalanan. Hindi kita naprotektahan ng maayos. Huwag kang mag-alala. Ako na ang hindi na makakatulong. Sa simula, akala ko matatawagan ko si Liang para iligtas ka. Pero hindi. Ko inaasahan na hahayaan. Kitang magdusa, pati si Xiaoyan. Lola, ang ibig mong sabihin, hindi mo tinawagan si Liang? Tumawag ako. Pero wala si Liang sa bahay. Pagkatapos, si Leng Ruxuan ay sumugod sa ospital at kinontrol ako. Sobrang nag-alala ang lola. Pero wala akong nagawa. Maling akala ko pala ang tungkol kay Liang. Shishi, talaga bang handa kang iwan si Liang? Lalong nagiging baliw si Leng Ruxuan. Hindi ko hahayaang saktan niya ulit kayo. Kung ganoon, isama mo siya. Hindi mo ba napapansin? Ang batang ito ng pamilya Lee ay talagang nakalaan sa iyo. Si? Kung gayon, sabay na tayong aalis. Dalawang tigre, tumakbo ng mabilis, tumakbo ng mabilis, tumakbo ng mabilis, tumakbo ng mabilis. Ang isa'y walang mata. Senyor Lee, patawarin mo ako. Kailangan ko munang makahanap ng angkop na lugar. Bago ko ipaalam sa'yo ang balita tungkol kay Sui Sui. Huwag mo akong masamain. Aalagaan ko talaga si Sui Sui. Senyor Lee, tumawag ang ospital. Sabi nila, nawawala na naman si Lola Leng at sinabi pa. Ano pa ang sinabi? May nakakita raw kay Guro Lin, kasama ang 2 bata at isang matanda na nagmamadaling umalis sa ospital. 2 bata? Senyor Lee, medyo kakatuwa ang nangyayari. Sabay-sabay, nawawala silang lahat at hindi na rin sila makontak. Mag-utos ka. Kapag naghahanap sila sa mga intersection, mag-ingat sila. Huwag nilang saktan si Guro Lin. Masusunod? Bato, papel, gunting. Bato, papel, gunting. Bato, papel. Doktor, kumusta po ang kalagayan nila? 2 na ang stable, pero may isa pang bata. Mayroon siyang rare blood type at wala na tayong sapat na dugo sa ospital. Medyo may problema tayo ngayon. Rare blood type? Mayroon akong ganoong dugo. Ikaw? Ako ay RH negative. Kunin niyo ang dugo ko. Gamitin niyo ang dugo ko para iligtas siya. Sumama ka sa akin. Si Sui Sui ay may rare blood type? Hindi nang kinilala ng pamilya Leng si Leng Ruxuan. Nagpa-DNA test sila, si Leng Ruxuan. Si Leng Ruxuan ay wala namang rare blood type. Hayop ka. Sabi ko na nga ba ikaw ang nagbalak na itakas ang anak ko? Bakit mo kinukuha si Sese? Lumaki ang bata sa isang pamilyang walang pagmamahal. Hindi kailanman gagaling ang kanyang sakit sa isip. Nagsisinungaling ka. Ikaw na babae. Sanay na sanay ka sa pag-imbento ng mga istorya. Ginoong Lee,
Mas maganda na ang kalagayan ni Cece ngayon. Wala siyang anumang sakit sa isip. Sa tingin ko siya ang may sakit. Ginoong Lee, alam niyo kung paano ako magtrato kay Cece. Nakita niyo ang lahat. Gusto ko lang siyang gumaling at maging katulad ng mga normal na bata. Mag-aral. Tanghali na ng gabi, dinadala mo ang lola at si Cece. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Dalhin sila palayo. Palayo habang buhay? Bakit ka umalis ng walang paalam? Gusto kong magsimulang muli. Kaya sa puso mo, ang pagsisimula mong muli ay ang pag-alis sa akin? Ginoong Lee, ayoko maging anino sa likod ng kahit sino. Sa pag-alis ko lang sa iyo, makakapagsimula ako ng bagong buhay. Ang galing mong umarte, Guro Lin. Noong umaga bago ito, pumayag ka pa sa akin na mananatili ka. Pero sa gabi, kukunin mo na ang lahat sa akin. Ginoong Lee, ang kamay mo, nasugatan. Lin Moxie, wala kang utang na loob. Hindi ka karapat-dapat para gawin niya ito sa iyo. Ginoong Lee, hindi na kailangan ng ganyang babae. Ako lang ang nagmamalasakit sa iyo. Huwag mo akong hawakan. Nabalitaan mo ba? Noong isang araw, nadala sa ospital ang bata mula sa pamilya Lee dahil nasugatan. May isang babaeng nag-donate ng dugo, pero natuklasan ng doktor namin na ang dugo ng babae at ng bata ay nag-aaway. Hindi pala pwedeng direktang idikit ang dugo para iligtas ang bata. Ang ganitong sitwasyon, dapat sa magkamag-anak lang na direkta mangyayari, di ba? Tama. Ibig sabihin ang babaeng iyon at ang bata ay magkamag-anak? Baka mag-ina sila? Shh! Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sinabi ng doktor namin, huwag nang makialam sa chismis ng mayayaman dahil magdudulot lang iyan ng gulo. Tara na, tara na. Nurse, nasaan ang bata na nakakonfine dito? Kakalabas lang niya kanina. Panginoong Lee, ang inyong kasuotang pangkasal, gusto niyo bang subukan? Hindi na kailangan. Kahit alin sa mga iyan, ayos na. Panginoong Lee, sa tingin namin mukha kayong pinilit na ikasal. Walang nikatiting na kaligayahan bilang isang ikakasal na lalaki. Ang pagkakamali na nagawa ko 5 taon na ang nakalipas, bilang isang lalaki, kailangan kong harapin ang lahat ng kahihinatnan? Hindi ako maaaring tumakas. Ginanglin, ito ay pribadong impormasyon ng pasyente. Hindi namin ito maaaring basta na lang ibunyag o magsagawa ng iba pang pagpapatunay. Doktora, nakikiusap ako sa inyo. 5 taon ko nang hinahanap ang anak ko. Ano ba ang ginagawa mo? Tumayo ka na agad. Doktora, nakikita kong isa rin kayong ina, kung may anak kayo, at pagkatapos ng 9 na buwan ng pagdadalang tao, ay kinuha lang ito pagkapanganak. At minsan lang ninyo siyang nakita. Ano kaya ang mararamdaman ninyo? Ginanglin, ikaw at ang iyong anak, minsan lang kayong nagkita. Isang sulyap lang. Iyon lamang ang mabilis na sulyap. Hindi ko iyon malilimutan habang buhay. Iyon din ang nagsisilbing lakas ko para mabuhay. Tumayo ka muna. Kung gusto mong makasigurado, kailangan talagang magpa-DNA test. Kung mas maaga, mas mabuti? Ginanglin, gabing-gabi na, umuwi muna kayo at magpahinga. Sa umaga bukas makukuha na ang resulta. Pagliwanag ng araw, magpapakasal na ang lalaki ko sa iba. Hindi ko na maaaring palampasin ang huling pagkakataon na ito. Gusto kong maging ako ang unang makakuha ng resulta. Ginanglin, lumabas na ang resulta.
Lahat ng narito ngayon sa Hucheng ay napakayaman at makapangyarihan na tao. Salamat sa inyong pagdalo sa kasal namin ni Lie. Simula ngayon, ako, si Leng Ruxuan. Ako na ang misis ng Lee family sa Hucheng. Ako lang ang nag-iisang babae ni Lie. Nakabara na naman dito. Manong, pwede bang bilisan niyo pa? Ineng, hindi sa ayaw kong bilisan, pero kasi, yang nasa harapan, hindi talaga gumagalaw. Naku po, sana umabot pa ako. Inang, bakit ka ba nagmamadali ng ganyan? Saan ka pupunta? Magpapakasal na sa iba ang lalaki ko. Kailangan kong habulin ang kasal. Babawiin ko ang lalaki ko. Hahabulin mo ang kasal? Kayo talaga, Ineng, ay isang matapang na babae. Ganito na lang, mayroon akong ekstrang bisikleta sa likod ng kotse. Gamitin mo, baka maabutan mo pa. Sige po, salamat Manong. Patawarin mo ako. Pero hindi talaga kita maaaring pakasalan. Sile, huwag ka namang magbiro. Nandito rin ang mga nakakatanda sa pamilya Lee. Leng Ruxuan, hindi kita mahal kahit na ikaw pa ang ina ni Sui Sui. Ayaw kong pakasalan ka ng labag sa kalooban ko. Dahil ba sa kanya? Mula sa simula hanggang sa huli, siya lang ang minahal ko. Imposible. Hindi ako naniniwala. Sir Lee, pag-usapan natin ito ng mahinahon. Makipagkasundo tayo. Huwag kang umalis. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag kang umalis. Leng Ruxuan, hindi talaga kita mahal. Hindi tayo magiging masaya kung magkasama tayo. Hindi ko matatanggap. Sabi ko na hindi siya papakasalan ni Sir Lee. Tignan mo siya. Para siyang asong nawalan ng tirahan. Simula ngayon, siya na ang pinakamalaking katatawanan dito sa Shanghai. Papakasalan ako ni Sir Lee. Papakasalan ako ni Sir Lee. Ako si Ginang Lee. Ako si Ginang Lee. Ako ang Ginang Lee. Talaga bang ikakasal ka? Lin, Lynn Moxie. Papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kita. Sir Lee. Papatayin kita. Sir Lee. Sir Lee. Huwag kang magsalita. Dadalhin muna kita sa ospital. Lin, huwag mo akong iwan. Ikaw lang talaga ang gusto kong pakasalan. Ako rin. Habang buhay ay ikaw ang pakakasalan ko. Lin, huwag na nating isipin ang nakaraan, di ba? Kung nagmamahalan tayo, di mahal na mahal, magsasama na tayong dalawa ng maayos. Ikaw talaga, ang tanga mo. 5 taon na ang nakalipas, nagsasama na tayo. Natagpuan ko na ang aking mga magulang. At plano kong dalhin sila pabalik sa Hucheng upang doon na magretiro. Ang pamilyang Leng ay nalugi. Gusto nilang bumalik sa probinsya. Kaya binilhan ko sila ng bahay sa probinsya, kung saan sila pwedeng magpalipas ng buhay. Ayaw kong malaman ang mga bagay na iyan. Sabi ni Sui Sui, may 2 siyang nanay, at umaasa siya na ang nanay na nasa loob ay magbabago. At muling maging isang mabuting ina. Paalam na.
Teacher Lin, pwede bang maging mas kalmado ka sa susunod? Huwag mong kalimutan. May dala-dala ka pang isa sa tiyan mo. Oo nga, Teacher Lin. Kailangan mong mag-ingat. Hindi ka pwedeng basta-basta tumakbo, baka magulat ang kapatid ko. Kayo palang mag-ama, tinuturuan niyo na ako? Gusto niyo bang parusahan ako sa pagtayo? Mag-uulat, teacher. Natapos ko na lahat ng takdang aralin ko ngayon. Mag-uulat, teacher. Natapos ko na rin lahat ng trabaho ko ngayon. Iisa-isahin ko yung tingnan pag-uwi. Tara na. Patay ka na! Sige, titingnan ni Teacher Lin ang assignment mo. Patay ka na, Papa. Titingnan din ni teacher ang trabaho mo. Ano bang inaarte niyo? Teacher Lin, malapit na ang bakasyon sa tag-init. Hindi ba dapat ikakasal na tayo? Master Lee, ikaw ang pinakamayamang tao sa Shanghai. 2 beses kang magdaraos ng kasal sa loob ng 1 taon. Nakakahiya ba yan? Ang magpakasal, hindi nakakahiya. Anong masasabi mo? Hindi ba ako gwapo? Totoo nga, sabi nila na ang mga taong umiibig ay nawawalan ng katinuan. Mukhang maging si Master Lee, na palaging desidido, ay hindi rin exempted.